Okay, sir. First, i-introduce mo muna yung sarili mo sa patient. Sabihin natin na, hi ma'am, good morning. Ako po si Ron, and this is Henrich. Kami yung caregiver niyo for today. We will be assisting you sa pagta-transfer mula sa bed to wheelchair. Dadalinan kayo for laboratory test. Transfer natin sa laboratory test. And then, first, sir, ibababa na agad yung side rail para malaya tayong makuha na ng BP, ma-move natin siya sa side. First, kuha na natin siya ng BP. And then, pag nakuha na natin siya ng BP, i-assess natin siya for ability to assist with the transfer tsaka yung sensory deficits. Kung kaya ba niya, kung hindi ba siya mahirapan. And then, i-move natin siya sa side, yung patient. So, dahan-dahan lang, from lower extremities, lower part, then sa hips. And then yung be careful lang sa kailangan support lagi sa head and sa neck to avoid accidents din. And then, yung wheelchair naman natin, i-forward natin dito sa place the wheelchair midway between the head and foot of the bed. Make sure na nakalock lagi yung wheelchair to avoid accidents. Tsaka iaayos natin lagi yung pinakatutungan ng paa niya para okay na pag-nilapag natin. So yung patient, ipo-cross natin yung forearm niya dito sa may abdomen niya. And then yung... Last take note, this is two-man transfer. Dalawang caregiver ang magta-transfer sa kanya. And then, pag naka-cross niya yung forearm niya dito sa may abdomen, meron laging tao doon sa likod ng wheelchair. Siya yung toka dito sa head part ng patient, and may isang tao dito na toka naman sa lower extremities ng patient. Yung tao sa likod ng wheelchair, sir, i-ano muna namin bago namin gawin. Siya yung mag-reach sa axilla ng patient, grasping the forearm near the wrist. And then, yung patient, yung caregiver naman dito sa may lower extremities. Forearm ko, ilalagay ko sa ilalim ng tayo niya. And then, dito sa ilalim ng lower leg. Make sure lang po na yung mga caregiver, lagi siyang mag-squat to avoid back pain. And then, so gagawin na namin yung sa paglifting naman itong sa pag-ayos naman ng kailangan laging siyang yung ulo niya na para hindi rin siya mahirapan. Dahil yung kamay mo nakagano'n. Hindi ko siya cross, hindi ko siya gano'n. Kailangan yung kamay niyang dalawa na-cross sa kanyang yan. Then, yung isa ready na. Kailangan straight yung paa ng pasyente, straight yung paa niya. Then, ready na for moving to wheelchair. Okay, at the count of 3, we need to move the patient. Okay, 1, 2, 3. Dahan-dahan natin. Dahan-dahan lang yung ng legs ng patient. And then, since naka-ready na yung parang pedal niya, dahan-dahan natin lalaban. Tapos kung allowed naman magsuot ng slippers yung patient, suotan natin yung slippers. And then, just ready na siya for transfer. Ganun din ang gagawin ganun pa rin ang gagawin from wheelchair to bed. Ganun pa rin ang gagawin. Make sure na nakalock pa rin yung kamay niya. Then, tapos nakababa pa rin yung side rail. Then, yung isang tao dun sa kanan, same procedure pa rin dun sa ginawa niya kanina. Then, at the count of 3, ganun pa rin ang gagawin. Kailangan nakasure siya na hawak mo kasi mahirap na yung pasyente malaglag. Okay, at the count of 3, we need to move the patient. Okay, 1, 2, 3. Then, okay, pwede mo na siya i-stay.
dahan-dahan lang syempre yung pag-ibig sa patient. And then yung side rail, pwede na natin ibalik for security. Ready na yung patient. Okay na siya. Galing na siya sa laboratory. Sa lift, gano'n nila, nagturo sila na mag-lift ng pasyente. Sabihin nyo, 3 months, lang. 3 months yan, ako lang, ayaw na. Ayun. Dito naman tayo sa 3-person lift. Meron tayong patient. And then, ganun pa rin, i-introduce natin yung sarili natin sa kanya, sa patient natin. Sir, ako po si Ron, si Sally, siya si Rizet. Kami po ang caregiver niya for today. We will be transferring you from bed to wheelchair. Stretcher. And then, yun pa rin, tanggalin natin yung side rail, baba natin. Ganun din yung sa stretcher. Kahit before kayo mag-approach sa patient, pwede nyo baba yung side rail nyo. Ready na. Para okay na siya pag transfer. Komportable rin yung mag-caregiver. And then, kukuha na natin ang BP, yung patient. Then, assist natin siya kung kaya ba niya yung mga ability to transfer to presence of cognitive or sensory deficits. And then, move natin yung patient dahan-dahan sa side. Then the hips. Then the head. Parang laruan ka lang ito eh. Pwede natin i-cross yung kamay niya, pwede na rin hindi. Pwede nakaganon. Pwede na rin nakaganon, naka-cross pa rin, or pwede rin hindi naka-cross. Tapos, yung strongest lifter, halimbawa ko yun, nandito siya lagi sa head part, hanggang dito sa may lumbar area. And then yung second lifter, dito siya sa gitna, and then yung third lifter. Yung strongest lifter naman, ako yung sa forearm ko, ilalagay ko dito sa leeg niya. Dito nakasupport sa leeg, sa ulo, and then sa balikat. And then yung sa forearm ko, dito siya sa lower area, ako sa bandang waistline. Tapos si Ate Alice naman, siya yung second lifter, dito siya sa bandang hips, and then sa thigh. And then yung third lifter natin, siya yung sa likod ng knee, and dito sa pinaka-lower end. So, kapag nilift natin, syempre, huwag natin kakalimutan nga, yung caregiver dapat naka-squat, naka-bend yung knee to avoid back pain. And then, kapag inano natin siya, na yung forearm natin, naka-pwesto na, yung i-cradle natin yung katawan niya. Lahat kami, i-cradle natin siya for protection na rin, para ma-avoid niya yung mga accidents para sa patient. And then, kapag ka ba? So yun, i-aan natin dahan-dahan. And then, i-care na malapit yung patient. Oh my God. Naka-cradle ko yung kamay na. Yan. Naka-cradle dapat. Kasi kailangan protectionan pa rin yung patient. And then, at the count of 3, inilip natin yung patient. Okay, pataas yan. And yung position ng paa mo, look at the position of the caregiver para Dali. At the count of 3, 1, 2, 3. Oh! Wow! Heaven! The drop. At the count of 3, Release the anchor. Paside ko yung tago. Then drum. Yung nalaki. Kailangan sabay-sabay. One. Side steps ha. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, maliliit na steps lang talaga yan. 7, 8. At the count of 3, Bagsak. Caregiver should bend their knees. Squat. Bong 1, 2, 3. Yun. Kailangan mag-bend ang caregiver hanggang yung elbow nila, i-manage nila yung base support. Yeah. So, So, hanggang, kung napas na rin, hanggang may lapag yung patient, naka-cradle tayo. Kasi nga, hanggang sa ma-rest natin yung elbow natin sa support surface niya. Close natin. Dahan-dahan.
Yun, pagod. Dadan. Since nakabukas nga ito kanina, nakalapag, i-ano natin, i-close na natin, ilalak natin for safety natin. Malikot kasi yung pasyente. Kapag halimbawa po, medyo malaki po yung stretcher, move po siya pa center. Move na natin sa support. Okay, so Position. we're mag-lift at mag-transfer ng patient from bed to stretcher. Now, hindi na sila magsasalita. Gawin nyo ulit yung... Gawin nyo ulit na tatlo yung lifting the patient from stretcher going to Bed. So, yun. Class, you have to look at their position, especially kapag nag-bend ng knees. Kailangan naka-forward yung isa, then para yung lumbar area ng caregiver hindi masasaktan or yung dito sa may waist. Tapos pag nag-lift kayo, nandun yung pwersa nyo nandito sa knee. Okay, so tingnan. Okay, so assuming na nabukas na rin to. Okay, baba na. And then, yun, yung strongest lifter pa rin nandito sa may head part. Yun, i-ano Uy, pa Mads, natin yung- form. Same lang yung kanina. Same procedure. Mads yung ano. And bend your knee to ano, kanina magkaroon. Dapat naka-cradle po yung kamay namin sa patient. Okay. Everyone? At the count of 3, 1, 2, 3. Okay. Yep. Side. Okay. 1, 2, 3. Nauna. Okay, at the count of 3, baba natin sa patient. yung patient. Yan. Yay! Yehey! I-ano natin siya, i-center natin siya. Then, i-ano yung side rail. Lumal... Kaya dahan lang lagi dapat nakaprotect ka sa ulo tsaka sa leg. So, yun ang group 5. Very good. Nakita nyo kung paano nila properly executed yung kanina procedure. Basta sa pag ano na tatlo, kailangan merong isang magkukuman para sabay-sabay ang galaw. Hindi pwede na magbanggaan yung mga paa nila kapag nagsasay. Kasi kapag nagbanggaan yan, there's a possibility na malaglag yung pasyente. Kasi kung magkagano na kayo ng paa. Nagpatiran eh, no? So, Babasa ako. Sir! Sir! Okay, ready na ba yun? Okay, so group 1, sila naman ang mag-perform. This is Mads and Ruel. Smile. Group 1. Smile. Ano siya? Side to side set. Okay, this is under dependent. Smile. Dependent assisted mobility. Sige, Ruel. Go. Go. Good morning, classmates. We are the group 1. We're here to present dependent or mobility assisted. So, sa Tagalog, yung pasyente dependent siya. So, hindi niya kaya sa sarili. So, first things first, pag in-approach natin yung patient, magpapakilala tayo. Lalo na kung hindi pa tayo kilala. Good morning, ma'am, sir or ma'am. Ako po yung caregiver niyo for today. Mag-perform ko tayo ng movement. So bago yon, na-introduce mo na. So check mo muna yung niya, vital signs niya, yung BP niya, kung appropriate ba dun sa activity na gagawin mo. So then, after that, we proceed. Okay. So, we're going to perform the side-to-side movement. First is place the forearm underneath the at the back of the patient's neck. So, sinusuportahan yung ulo tsaka yung shoulder. Okay? So, ganyan. Pasok mo sa ilalim. Then, i-lift natin siya ng konti, pero not totally i-lift, no? Yung konti lang, para ma-move mo siya towards you. Ganyan. Yan ang side to side. Then, pagka na-move mo na siya dito, next is placing your forearm under the lumbar area. Dito.
Tapos yung other hands mo underneath the patient's knees. So, then lift it towards yung slide. Okay? Pero yung position ng paa ng patient, katulad din ng dinemo ng group 5, kailangan naka-support din yung back natin para maiwasan yung back pain. So, yan. Yun yung side-to-side movement. Pwede mo rin siyang gawin sa kabilang side. Okay? So, now we will go to the upward movement. So, sa upward movement naman, flex mo yung knees tsaka yung hips. So, ganito. Okay? So, continuous lang siya. So, mamaya mayroon siya. Then, yung arm mo, lagay mo sa ilalim ulit. Ito. Then, another arm sa trunk of the body. Dito. Ganyan ha. Para hindi kayo mahirapan i-move siya pataas. Ganun. Then, reposition the patient. So, yun ang tinatawag natin upward movement. Upward. Kung imumove mo yung pasyente pa, taas. Kasi kung yung pasyente mo lumakustos na pababa. So, you have to move the patient. Next is the downward movement. So, parehas lang din. Flex din natin yung knees ulit. Slightly. Hindi yung full lang. Yung slight lang. Okay, ganyan. So, same thing. Dito, hindi na natin kailangan ilagay yung forearm natin sa neck niya. Kasi, ang gagawin natin, i-slide down lang natin siya pababa. So, gagawin natin, yung forearm tsaka yung other arm natin, lalagyan natin sa lumbar area at the back or pelvis. Then, pulling down the patient slowly. Then, reposition the patient. So, ganun lang yung movement. Up, yung up tsaka yung down. Next is the side lying position. So, Side lying to the right. side lying to the right, ano? So, i-reposition ko muna yung patient. So, that is, gagawin na ngayon side lying to the right. Kailangan nasa right yung pasyente. So, natutunan nyo yung kanina yung nakita nyo yung side to side, gagawin natin sa opposite. Ganon, ulit. Wala yung Slide lang palagi. Okay, pasyente. Lalamutan ang katawan niyo. Okay. So, nasa kabilang side na siya. But make sure you have to always put the side rails Side up. rails. Up. Kapag alis kayo ng isang side, kahit anong sides, parating itinataas sa Side rails. Okay, then we will proceed to the sideline position. First, yung pinakamalapit na extremity ng patient, which is going to the right extremity, i-abduct natin siya either ganito or position natin siya ng yung palm nasa likod ng head niya. This is for to support the head and the neck. Next, the other extremity is naka-diretso siya, tapos nasa side siya. Pwedeng naka-ganito or naka-facing up yung kamay niya. Or ilalagay natin siya dito. Okay? So, mas maganda dito na lang. Then, yung paa, i-flex natin over the left over the right. Okay? So, now we will put our yung kamay natin, i-reach natin yung dito. Exterior ba yun, sir? Inferior. Posterior and the lumbar or the pelvis. Then pull the patient towards you gently.
Dahan-dahan lang kasi ano siya. So yan, side lying na siya. Ngayon, after the side lying, so yan yung side lying, okay? Next is the prone. Sa prone naman, babalik natin yung patient sa supine na. So ganun lang din. Dapat nandun pa rin siya sa ano. Other side. Nakikita niyo yung ginawa niyo yung positioning na pinagawa ko sa SM drawing. So, natatandaan niyo yung prone, supine, Sideline. abduct, inabduct. Next is the prone positioning. Sa prone positioning naman, yung pinaka farthest extremity, lalagay natin dun sa mabaliktaran naman nung sa side lying. So, ang purpose kasi niyan, kung gagawin natin sa kabila, pagka sinupay natin siya, may ipit, hindi mo siya mapapasok, May usok. So, kailangan dun sa kabilang side. Okay? Tapos, eto naman, ganun din, pwedeng nandito sa hips niya yung yung inner extremity or naka-facing up. Hindi natin pwedeng gawin ganito kasi nga ipoprone natin siya, dadapa natin siya, may ipit. So, dapat ganito. Facing up. Yeah, facing up. So, sa knees naman, hindi natin siya i-flex, ganun din ang mangyayari. May ipit din yung kanya pa. So, ganyan pa rin, as is pa rin siya. So, dependent kasi siya, di ba? So, halimbawa, pre-nose natin yan, tapos pre-nose natin siya, ipit to. Pwede siya magkaroon ng injury. So, kailangan pagkaroon lang siya. So, ngayon, gagawin natin, para din tayo nag-side lying, yung forearm ng caregiver, ito, ganun din sa pelvis, i-pull natin siya dyan, hanggang sa napansin nyo, hindi naman naipit yun. Mikot. Kasi kanina naka-upward yung pulp mo. Tapos pag-ikot nyo. Okay, now This is the prone position. So, ngayon, from prone position, babalik natin siya sa supine. Pero, di ba, yun nga, every time na may ginagawa tayong positioning or movement, babalik natin siya palagi dun sa position na siya, komportable. So, ngayon, balik naman tayo sa supine. From prone position to supine, the left. Ganun ulit. Ilagay natin ulit yung abduct ulit, tapos ilagay natin dito sa head niya. Sagat labi. Ganun pa rin ito. So, ganun din, hindi na natin i-reflex kasi may ipit yung niya, paa or bintin. Then, pull. Sila tilo. Ay, pala. I-flex pala natin. Para mas madali natin siya rumansin. So you put the left leg over the right. Over the right. Sama ka. So, yan yung mga movement from prone to supine, tapos reposition the patient. Palaging ganun ang procedure. Balik sa dati. Huwag na dependent. Next is the sitting naman, sir. So, ngayon, kasi nasa farthest left siya, so gawin ulit natin yung movement kanina. Yung pag-move natin yung side to side. Ganun ulit. Ito. Yan. Then, slide lang hindi na i-lift. So, nasa gitna na siya. Now, we will proceed with the sitting, prone, sitting to Supine. supine,
to sitting. So, 5 to sitting. Take note, itong ganito kasi, yung pasyente, talagang totally hindi siya makagalaw. So, kailangan mo siya, hindi siya pwedeng marami na lang nakahiga. So, kailangan niya pupurin. Papakutin mo siya. Gagawin niya ni Roel. So, paupuin ko siya. Yung forearm natin ulit, nandito sa likod. Ilalagay ulit natin sa likod. Supporting the back of the neck. Saka yung shoulder niya. Tapos, i-lift lang natin siya ng kaunti. Pero yung positioning ng paa natin palagi, suporta, 1 foot forward, suportado yung back natin. Tapos yung position natin nandun sa mid-chest ng pasyente para may proper balance tayo. Tapos yung kamay, ilalagay natin sa abdomen, pareho. Ayan. Tapos, lift natin yung patient. So, ganito. Kasi, bago pala natin siya i-flex natin yung paa. Tayo yung binte, yung knees, tsaka yung hips, ganito. Okay. Tapos, i-lift natin to ng konti, slide. Tapos, itong other arm natin, i-grab natin yung knee, or pwede ganito. Ganito. Then, tapos i-pivot natin. Naka-sitting na siya. pero kailangan support the patient. Pagdating ka na sa side niya, kasi remember, hindi siya makakaupo, hindi siya nakakita. Then, return. So pag ganyan naman ang patient, just do the opposite. Ang pivot, ibig sabihin yan, you can pag-ikot, you can do it from bed na nakasupine tapos sitting position, or pwede rin from wheelchair, you're going to pivot the patient to bed. Okay. Next group. Video niya. Ay! Okay, so ang gagawin nila is Independent. 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 Okay, so group 3, tignan ninyo kung paano nila i-move ang pasyente. Because it's independent mobility. Ay, nasa Good morning. If I come tayo. Qualification na. Ayun, gagawin namin si independent mobility. So, independent is kaya ng pasyente. Di ba rin? Kaya ng pasyente gumalaw mag-isa. Okay? So, kailangan lang natin siyang bigyan ng instruction kung ano dapat nang gawin. Siyempre, assist natin siya. Okay, so, una, first step is papakilala ko muna ulit sa pasyente. So, tayo po si Judel, ako yung caregiver mo. Tapos, kukuha na natin siya ng BP. Okay? Ayos ah. Showbiz ah. Yung mga vital signs. So, assuming nakuha natin siya ng BP, no? So, normal naman. Normal ka naman tayo. Okay? Salamat. Ang gagawin natin. Jamil, umalis ka. Position is yung side to side. Taray nung caregiver mo, nakapamewang oh. So first, i-flex natin yung knees niya and the hips. Tapos, by moving the weaker leg with the stronger one. So ang weaker leg ni Tata is yung kaliwa. Maltreatment na yan oh. Sa distang caregiver to. Okay na.
Abducted o adducted? Pelvis niya. By pushing yung elbow ni tatay. Tapos, Sadista. swing the buttocks to the right. Swing mo tayo. Yan. Tapos, reposition na yung patient, yung lower, upper, saka lower extremities. Pumunta ka doon! Swing mo lang ito! Pinagalitan eh. Upward the bed. So, for example, yung patient, yung nasa kanan niya, first is flex the hips, ayan. And then, sit close to the bottom, tayo yung sitting bone, close to the bottom. And then the shoulder, the elbow flex next to the trunk. So, tayo kailangan naka-flex yung elbows with the shoulder is pulled up towards the ears. Then instruct the patient to elevate the pelvis and then by simultaneously pushing the lower extremities and depressing the scapula. So tayo naka-elevate siya and then push mo using this. And then reposition the patient. Yeah. That is the upward of it. Next is the side lying position to the right. So, move the patient to the left side or far side of the bed. So, dapat yung bed rails niya laging nakataas. Tayo mo ka sa far side of the bed. And then, instruct the patient, dapat nakataas na yung bed rails niya. I-instruct mo siya na itataas mo yung left hip and then knees. Naka-flex siya. Flex. By hooking the weaker leg with the stronger one. So, tayo, i-hook mo siya. And then, take note lang na, ayan mo siya, guide slowly the patient. Then, let the patient use his abdominal muscles to roll to the side. Okay. Tayo, iikot ka to the right. Side ka to the right. Use your abdominal muscles. Yan, naka-sideline na siya. Support patient's back using pillows. And then the next, reposition the patient. The next step is the move to prone. So, nakapihaya siya, nidadapa natin. So, move ulit yung patient to the side of the bed. To the right leg. And then, position the right arm to his side or above the head. So, kung saan siya komportable. Kung nakataas ba or nakababa. Saan na? Nasa gitna. And then, instruct the patient to sideline position. So, sasabihan ko siya na, magsa-sideline position siya. And then, instruct the patient to sideline position, then roll down with the left hand. Sideline ka na tayo, sideline. And then roll down with the left hand used to lower the half of the body. So, dapat gagamitin niya para ma-flat yung half of the body na. Ayan. So, tayo kumulong. Ayan. Naka-prone na siya. And then, the next step is the from prone to supine. Supine. Yan ang prone to supine to the right. So, kung narinig ka dito tayo, dito ka sa kanila. Ayun na. Ayun na. Move na yung patient sa left side kasi papunta tayo ng kanan. Tapos, position ulit to the right. So, yung both arms niya, pwede dun i-distract natin yung patient na above the head. The right arm is above. Okay. Right arm is above the head or to his side. Depende pa rin. Kung komportable mo siya sa ganun posture. Pero komportable ka tayo. komportable tayo. Sagot, ano?
instruct the patient to move his body by pushing. Instruct the patient by push your body down, upper body down, and then with the left hand, left thigh, baka marunong. With the left hand, and the left leg cross to the right. Yan. Push your left thigh. Doon! Kasaway! Correct, guy. Ganyan. Ayan. Dapat yung bed rates Nakataas siya. Ayan. Position ng patient. O, balik. Kukulit yung tatay namin, sir. Yun lang. So, yeah. That is the information. This is your caregiver. Tapos, inform mo natin yung patient kung ano bang ang procedure na gagawin sa kanya. So, this is, ito-transfer ko yun sa bed. So, when you transfer the patient to the bed, dapat yung wheelchair is 45 to 60 angles to the bed. Tapos, Take note of the degree kasi tinatanong yan sa NC2. How many degree angles are you going to place the wheelchair? 45 to 60. So that is 45 to 60 degree angle. And midway between the head and the foot of the bed. So, dahil po yung patient natin is to transfer ang patient to the bed. So, ang position po ng wheelchair is to the foot of the bed. Midway of the foot of the bed. Okay. Additional lang ha. Ito, ganitong posisyon kapag ang pasyente papunta sa bed. Pero pag from bed to wheelchair, naka-opposite siya. Dito na sa foot part. 45 to 60 degrees angle pa rin. Pero foot part. Magkabaliktad. Okay? Sige. So, since ganun yung procedure, wheelchair to bed, no? So, wheelchair to bed. First, ilock natin yung brace. Yung wheelchair. Ilock natin. After we lock the, yung wheelchair, no? Ilock natin. Check the yung tingnan na wheelchair. Tapos yung answer pala is the side and bed, no? Yung flex na kalimutan ko yung flex, yung huli. Ilan pala? Okay? Bakit tayo Okay na yun. Tignan nyo to. Dito kayo. Once you say scoot, scoop or scooting, i-move mo yung pasyente forward. That is what we call the scoop. Tapos yung scoop naman, pagkatanggal dito scoop. Tapos, i-lock natin yung both. Okay, so knees ng patient with our own knees. okay, so that is what we call the stoop. Scoop and lock. Yes, stoop kasi ipitin mo yung kanyang you're going to stoop, then you're going to lock. Pagkatapos nun, either ilalagay ng patient yung kanyang hands sa shoulder or upper or lower back. Kapag upper back, tapos lower back. No? So, kunyari na sa shoulder, or upper back nila. No? Lalagyan natin yung belt. Kasi may belt tayo, no? Lagay natin from the waist, no? I-dress natin yung patient. Bago niyan, syempre, insert natin yung patient how to move, no? When and how to move, no? And giving cues, no? Ate, na count of 3, tapos tayo ha. So, 1, 2, 3. Yung patient. Pag nataasan natin yung patient natin, no?
stabilize natin yung position or balance ng patient. Then after that, pivot natin yung patient to the bed. Then, position natin kunyari sa nangyari dito. May footstool na. Kunyari yung position natin nilagay yung supine position yung patient. I-point natin yung head. There are tapos yung feet. Yung isa pa sir, ito naman sa yung isang procedure, kung yung isang patient is semi-surgical, half of her body is Paralyzed. So, in this case, yung patient natin, yung paralyzed yung part ng kanyang body is the right side. So, the usual, sinala tayo sa patient, tapos na-transfer ko ang your caregiver, kasi na-transfer ko kayo sa bed, nagawa natin yung procedure. So, as usual, yung baliktad yung position ng position ng wheelchair, 45 to 60, midway, the foot of the bed. Tapos, ilalak natin yung, ang difference dito, ilalak natin yung right foot niya with our left foot. Tapos yung kanyang left knee with our right foot. Ilalak natin, nakastick na rin. Kasi look, kung alin yung affected, yun ang ilalak mo. Or you're going to kanina kasi both, di ba? Kanina both. Pareho. Pareho kasi kanina. Kasi kapag nakasipog ka, tapos nakalak ka. Ngayon, pag tumayo siya kailangan, isang kamay niya na sa armrest. Para mag-push na yung wheelchair. Tapos, lalagay niya. Using the belt, instruct ko rin yung patient na when and how to move. Tapos, performing, giving cues na yung 1, 2, 3, namin kayo. So, 1, 2, 3. Yan. Na yung belt. So, stabilize mo muna. Tapos, i-check mo muna kung yung pasyente or naman and again, i-pivot to the patient. Sir, if yung left leg yung affected, Doon ka ba ba? yung right arm. Say it too. Hi po, good morning. This is Lourdes, your caregiver for today. Sir, assistant po kayo sa paglipat from bed to wheelchair. Take the vital signs first. Tapos, sa sideline siya, sir. Sideline. Ano to, take note that the patient is one leg is affected. Isang leg lang ang affected niya. Tapos, sir, ito lang. Let the patient sit on the side of the wheelchair. Tapos, instruct the patient na mag-standing position. So, sir, tatayo po tayo. Dahan-dahan papunta sa chair. Hawakan siya sa pinakamalapit na armrest ng wheelchair para meron siyang force patayo. Pero with the help of the caregiver. So, ayan po, sir. Sir,
Tatayo po tayo dahan-dahan. Pivot niya siya, lift, pivot. Lift. Tapos pivot, yung kamay and niya, hanapin naman niya yung next, yung farthest armrest para nakaayos na siya, nakalipat na siya. Then, dahan-dahan, ibababa yung buttocks niya, maupo siya. After po nun, naka-slightly nakaupo na siya. Ayusin yung paa, yung foot ridge, and footrest. Pag naayos na po yun, saka nyo siya i-slide backward. Slide backward. Yan po yung position from bed to wheelchair na isa po yung visible niya. Pag transfer naman po, pagbalik sa bed, same thing lang po. Kung ano yung ginawa natin huli, yun naman ang magiging una. Yung unang ginawa, yun naman yung magiging huli. Yung from foot ridge, kasi iusog niya yung buttocks niya. Then, usog ulit. As is ulit, pivot, ano yung paa. Nakaipit. Tapos babalik siya sa bed. Tapos ganun ulit. Aside. Hindi ganyan siya ulit. Pabalik niya yung paa. Hindi ka kong set. Wala kong ginapon. Yung bed wheelchair na isa yung zero. So next naman po, yung gagawin namin yung merong sliding board. Wherein isa rin yung May sliding board na tayo. pwede ba kami yung ano na lang, okay, so next po yung sliding board transfer from bed to wheelchair. So ito po yung wheelchair. Good morning, sir. Good morning, sir. We are your caregiver for the day. This is something we can like. And before we going to transfer you from bed to wheelchair, we're going to check first your vital signs. Your BP, your pulse rate, your RR, and your Carrera. temperature. Okay, so wala ka naman damage pa kasi. Kaya mo na yan, wala ka na eh. Tama na. Okay, so ito po. Yung sliding board po yung gagamitin namin pag transfer. So first, sideline mo. Parang affected yan sir, yung right? Ito. Tapos yung board. Kalipang po ito. Sexy? Hinalo pa eh, no? Yung isang tie po niya, lalagyan ng sliding board. Tapos, yung isang paa niya po, or the other tie, must be on the Edge. wheelchair. Kasi po, yung isang paa niya ang magsisilbing force para makalipat po siya sa wheelchair. Yun yung magiging force niya. So, mag-move lang siya, mag-i-slide lang siya pababa. Pero, syempre, bantay pa rin siya ng caregiver. Wherein, yung sliding board, hawak pa rin siya ng caregiver. Sliding pa. Tapos yung paa niya na strong, bababa lang po. Position mo yung foot niya, nakaayos na. Usog lang po yung buttocks niya. And then yung katawan, move backward. So yun na po yung position niya from bed to wheelchair. So the same thing din po paglipat ko sa wheelchair saka sa bed. Katulad ng ginawa namin kanina. So, tatanggalin po ulit yung foot niya dun sa foot ridge. Tapos, usog lang po ulit yung buttocks niya, saka yung katawan. Then, tatayo po siya gamit yung stronger foot niya. Tapos, it's like, po siya pataas with the help of the caregiver. Tumasok. Wait na nakatayo.
Kasi pwede naman yun, kasi ano lang May naman. force. Kasi may force naman po May yung force siya, isa. tapos yung affectedness, only the leg. Tapos ganun din, higa siya ulit. Higa ka muna. Saka mo siya. Dahan-dahan. Kasi ito, hindi siya pwede. Naka-straight. Naka-straight lang po siya ha. Hirap lang kasi mabigat siya. Pero straight po yan. Yan, nanigas. Tapos reposition lang. Reposition. Yun po. Okay. Last. Tapos yung last po, Ah. bed to wheelchair, pero dalawa na po yung affected, both legs. So, again, good morning sir. I am your caregiver for the day, Eden, and then I'm going to check your vital signs. Yung po yung BPR, RPR. And then, since na hindi na po niya pwede nang maigalaw, ma-move, so, ano lang natin siya na patayo. Tulong sit. Yung kamay po natin, lagi siyang naka-support. Usog lang po natin muna siya from front of the bed. Hindi mo nga siya nagawin. Una sa taas, then dito sa hip. Bago po yung tapos, i-long sit natin siya. Kailangan lagi kang nakabantay sa kanito. Straight lang kasi ano siya. Ito na yung dalawa na naka-opposite kami. Yung trunk ko, yung trunk ko sa body niya, tapos sa axilla, hawakan ko siya. Bubuhatin ko na siya ngayon, ipa-5-0 ko siya. Palipat sa wheelchair. Kasi nga, hindi niya ito magagalaw. Hindi, hawak siya dito. Nakahawak siya sa akin dito. Ipa-5-0 ko siya palipat sa wheelchair. Baby, hold me. Tara. Hindi nga ba yun? Ano ba? Kunyari nga lang. Sakit daw. Sir, kumari na lang tayo straight. Tapos kumari, kaya ko siya. Mama! Tahi-tahi nga, magbubukasan, pag ganyan mabigat. Tapos po, yung same thing din po na ginagawa natin, slide yung buttocks, then iusog lang po natin siya. Ate Lud, dapat ikaw bumuha. Yan. Mas malakas siya ba? Hindi na nga ayusin sa paa kasi Wheelchair to bed. disabled na nga yung paa. Both legs. Both legs nga eh. Ang kulit naman nito eh. Dong, di ka Tas- ba marunong? Pagbabalik din po from wheelchair to bed, usog lang po ulit. Kasi ito Ayan na natin siya. Gutom na. Basta lahat ng reverse from wheelchair to bed, do the reverse.